dropped one bomb on Hiroshima. The White House has just made an important announcement on the war. Noong huling buwan ng ikalawang digmaan, buwan ng Agosto taong 1945, inihulog ng Estados Unidos ang kanilang kauna-unahang bomba atomika sa Hiroshima, Nagasaki. Lubos na napakapinsala ito dahil libu-libong mga sundalo at sibilyan ang napatay sa prosesong ito. Napakalaking dagok ang insidenteng ito para sa mga Hapon dahil tumatak ito at nag-iwan na marka sa kasaysayan. Ngunit paano man tong sa ganitong pangyayari? Ano ang kasaysayan sa likod ng kwentong ito? Tayo sa taong 1938, ang sikat na Alemanyang chemist na si Otto Hahn ay nadiskubre ang nuclear fission. Ito ay isang reaksyon kung saan ang nucleus ng isang atom ay nahati sa dalawa o higit pang mas maliliit na nuclei at naglalabas ng isang napakalaking halaga ng enerhiya na dahilan upang sumabog ng napakalakas. Ang proseso ng nuclear fission ay madalas makita sa kemikal ng uranium at plutonium. Matapos iyon, sinuportahan naman ng Nazi Germany ang nadiskubre ni Otto Hahn at ginawa nila ito ng saliksik. Si Werner Heisenberg na isang Alemanyang physician ang nanguna sa pagsasaliksik at sinimulan na nga nila itong pag-aralan ng mabuti. Umabante tayo. Taong 1939 may mga grupo ng scientifico ang sumulat sa dati ng presidente ng Amerika na si Franklin Roosevelt tungkol sa pagsasaliksik na ginagawa ng mga Alemanya upang makabuo ng nuclear na armas at iminungkahi nila na sana'y magkaroon rin ng Amerika ng pagsasaliksik ukol sa bomba atomika. Sumang-ayon naman rito si Franklin Roosevelt. Bagamat sinasabing isa si Albert Einstein sa mga scientifico na sumulat kay Franklin Roosevelt, hindi siya gaano nagawit rito. Taong 1940, bumuo ang Estados Unidos ng grupo upang pag-aralan ng pagbuo ng bomba. Sila ang Uranium Committee na nakatalaga sa pagsasaliksik sa mga nuklear na sandata. Inumpisa nila ang pagtatayo ng pasilidad at gusali na kakailanganin para sa proyektong ito. Tinawag nilang po sekretong proyektong ito bilang The Manhattan Project na may layunin bumuo ng isang napakalaking bomba na pinangunahan ng physician na si Julius Robert Oppenheimer. Ang mga scientifico at mga manggagawa ay nagtrabaho ng gusto para sa aktibidad na ito. Nangalap sila ng mga kasangkapan, kabilang ang kemikal ng uranium-235 at plutonium-239 at pinapadala ito sa Los Alamos, New Mexico, kung saan may isang grupo muli ng mga scientifico ang nag-aaral para sa proyektong ito. Ngayon, ang dalawang bansa na ito ay nag-uuna sa karera upang makabuo ng bomba. Ngunit, sino kaya ang magwawagi? Noong ika-19 ng Nobyembre taong 1942, sinabutahin ng pinagsamang puwersa ng Norwegian Resistance at mga Britanya ang isang planta sa Vemork, Norway na pagmamayari ng mga Alemanya. Ang planta na ito ay naglalaman ng kemikal na heavy water na pangunahin pa namang sangkap sa paggawa ng bomba atomika. Bilang resulta, nalintala ang paggawa ng Alemanya ng nuklear na armas. Nababahala rin si Werner Heisenberg na baka maunahan sila ng Estados Unidos. Pero hindi nagpatinag si Heisenberg at may pagkakataon pa nga na nagpadala pa siya ng espiya sa Amerika upang mangalap ng impormasyon. Ngunit huli ng lahat, mabalik tayo sa Estados Unidos. Matapos ang mahabang panahon, nagtagumpay ang Manhattan Project at nakagawa sila ng dalawang bomba. Si Robert Serber na pangalan sa mga ito, ang Little Boy na may laman na uranium-235 at ang Fat Man na may laman na plutonium-239. Noong ika-16 ng Hulyo taong 1945, pasado alas 5:30 na umaga, matagumpay na napasabog ng Estados Unidos ang kanilang kauna-unahang bomba na isinagawa sa Jornada del Muerto, Alamogordo, New Mexico. Kilala ito sa codename na Trinity na bahagi ng Manhattan Project. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ng mga nakapanood ang napakalaking pagsabog ng bomba at handa na nila itong ihulog. Noong ika-7 ng Mayo taong 1945, opisyal nang sumuko ang Alemanya sa mga alyadong pwersa. Ngunit matigas pa rin ang mga Hapon at wala silang balak sumuko at ipinangako na lalaban sila hanggang sa dulo. Noong ika-29 ng Hulyo taong 1945, naglabas ng pahayag ang mga kasapi ng alyadong pwersa na nanawagan para sa agarang pagsuko ng lahat ng hukbong sandatahang lakas ng pwersang Hapon. Kilala ito bilang sa tawag na Potsdam Declaration. Ngunit hindi pa rin rito nahikayat ang mga Hapon upang sumuko. Bago pa man, meron ang plano ang Amerika na paglusob sa mismong mainland ng Japan. Ito ay may codename na Operation Downfall. Pero kung matutuloy ito, marahil ay libo-libo pa mga sundalo ang mawawalan ng buhay. Kaya upang maiwasan ito, sumang-ayon ang dating presidente ng Amerika na si Harry Truman na gamitin ang kanilang bago at napakalakas na imbensyon. Umaasa sila na ito ang tatapos sa digmaan.
Dagdag pa, naniniwala rin sila na maaring malagay nito ang Estados Unidos sa pinakamakapangyarihan ng bansa pagkatapos ng digmaan. Pero saang lugar kaya nila ito'y babagsak? Noong una, pinili nila ang prefecture ng Hiroshima at Kokura. Ngunit na maglaon ay inalis ang Kokura at sa halip ay pinalit ang Nagasaki. Napili nila ang mga lugar na ito sapagkat dito ang tahanan ng 2nd Army Headquarters. Ito ay isang mahalagang sentro ng komunikasyon at pagpupulong ng mga sundalo. Dagdag pa, nandito rin ang mga paggawaan ng mga pagamitang pandigma. Ika-1 ng Agosto taong 1945, naghulog ng mga leaflet sa 33 syudad sa Japan ng mga Amerikano na nagsasabing, "Nasa listahan ka namin, umalis na kayo, ipagtanggol mo ang buhay mo." Sa madaling salita, binalaan ng mga Amerikano ang mga sibilyan na lumikas sa lalong madaling panahon. Ika-6 ng Agosto taong 1945, ang syudad ng Hiroshima ang pangunahing target ng mga Amerikano na babagsakan ng bomba. Inihanda ng Estados Unidos ang B-29 Enola Gay Super Fortress bilang ang magdadala ng atomic bomb na may pangalang Little Boy na naglalaman ng 64 na kilo ng uranium-235. Ang eroplano na ito ay minamaneho ni Paul Tibbets. Sa oras na 2:45 ng madaling araw, lumayag ang Enola Gay mula sa isla ng Tinian, lumapag sa Iwo Jima at pagkatapos ay lumayag muli patungo sa pangunahing destinasyon, ang Hiroshima. Alas 8 na ng umaga na makarating ang Enola Gay sa Hiroshima. Walang kamalay-malay ang mga mamamayan ng Hapon na sa tahimik na umagang iyon ay mangyari pala ang pinakabangungot sa kasaysayan. At sa eksaktong oras na 8:50 ng umaga, inihulog mula sa taas na 31,000 talampakan ang 970 pounds na bigat ng bomba. At pagkatapos ng 43 segundo sa taas na 1,900 talampakan mula sa lupa, sumabog ang bomba sa syudad ng Hiroshima. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. The White House has just made an important announcement on the war. Ang radius ng kabuang pagkawasak ay halos tinatayong umabot ng 1 milya. Halos 70% ng mga gusali at pasilidad ay nawasak. At tinatayang 20,000 sundalo at 60 mga sibilyan ang napatay sa prosesong ito. May tuturing nga namang napakalaking bangungot ito. Matapos ang pagbobomba sa lungsod ng Hiroshima, naglabas ng pahayag si Truman na inihayag ang paggamit nila ng bagong imbensyon na bomba atomika at binalaan ng bansang Hapon na kung hindi sila agarang susuko ay maraming muling mga syudad sa Japan ang matutulad sa Hiroshima na ngayon lamang nila makikita at susundan ng malakihang pagsalakay mula pang himpapawid hanggang dagat at lupa. Pero sadyang likas na matigas na ulo ng mga Hapon, hindi sila kailanman sumuko. At dahil walang nakitang hudyat na pagsuko ng imperyo ng Japan, positibo ang tugon ni Harry Truman na magpabagsak muli ng isa pang bomba. Ika-9 ng Agosto taong 1945, ang syudad ng Kokura ang pangunahing target ng mga Amerikano na babagsakan ng bomba. Ang eroplano ng B-29 Boxcar Super Fortress bilang ang magdadala ng atomic bomb na Fat Man na naglalaman ng 5 kilo ng plutonium-239. Mas malakas ito kaysa sa Little Boy. Ang eroplano na ito ay minamaneho ni Charles Sweeney. 3:47 ng madaling araw ng August 9, tumulak ang Boxcar mula sa isla ng Tinian. Tumungo sila sa Yakushima at pagkatapos ay dumiretso sa Kokura. Kaso may problema, hindi sapat ang gasolina na meron sila. Pero gayon pa man, hindi ito naging hadlang at pinagpatuloy pa nila ang kanilang misyon. Pagdating sa Kokura, hindi nila makita ang target dahil makapal ang ulap. Isang oras sila naghanap ng tiyempo upang ibagsak ang bomba. Ngunit napagpasya nila na dumiretso na lang sa ikalawang target, ang lungsod ng Nagasaki. Dahil sa paglalakbay, lalong nagpakaunti ito sa limitado ng kanilang gasolina. Napagdesisyon na rin nila na kung hindi maibabagsak ang bomba sa Nagasaki, ihulog na lang nila ito sa karagatan ng Pasipiko. Pagdating sa Nagasaki, maaliwalas ang panahon. Sa oras na 11:01 ng umaga, inihulog ang bomba na Fat Man na naglalaman ng 5 kilo ng plutonium-239 at pagkatapos ng 47 segundo, sumabog ang bomba sa syudad ng Nagasaki. The Japanese have seen what our atomic bomb can do. It's almost beyond the comprehension of mere human. Bangaman ang bomba ay mas malakas kaysa sa ginamit sa Hiroshima, na limitahan ang pagkawasak nito dahil sa maburol na bahagi ng syudad. Tinatayang 40,000 katao ang napatay dahil rito at hindi bababa sa 80,000 ang nasugatan.
natupok ang halos buong bahagi ng Nagasaki. Matapos ito, mayroong pagtatalo ang gobyerno ng Japan na kung sila ba ay susuko o hindi, pero mismong emperador na si Mitsunomiya Hirohito ang nagdesisyon na sumuko. Ika-15 ng Agosto taong 1945, nag-anunsyo ng Japan na nagsasabing susuko na sila. Mabilis itong kumalat sa Estados Unidos at opisyal nang sumuko ang bansang Hapon noong ika-2 ng Setyembre taong 1945 sa barko ng USS Missouri sa Tokyo Bay. Udyat nito ang opisyal na pagtatapos ng ikalawang digmaan. Lubos na ikinasaya ito ng marami. Sa isang interview, nagpaulak ng panayam si Julius Robert Oppenheimer, isa sa mga inventor ng atomic bomb. Nang matanong siya tungkol sa pagbobomba na ito, sinabi ni Oppenheimer ang katagang, Now I am become death, the destroyer of worlds. Isipin na lang natin, kung hindi naunahan ng Amerika ang Alemanya sa paggawa ng nuklear na sandata, maaaring ang Estados Unidos ang papaulanan ng bomba. Malawak na pinag-aralan ng mga eksperto ang mga epekto ng pagbobomba na ito sa sosyal at pampolitikal sa kasaysayan ng mundo at marami pa ring debate tungkol sa etikal at legal na pagbibigay katwiran para sa pagbobomba na ito. Naniniwala ang mga taga-suporta na kailangan ng pagbobomba na ito upang mas mabilis matapos ang giyera, habang ang mga kritiko naman ay nagtatalo na ang gobyerno ng Hapon ay maaaring sumuko sa pamamagitan ng ibang mga paraan. Binibigyang diin ang moral at etikal na implikasyon ng mga sandatang nuklear na sanhi ng pagkamatay ng mga inosenteng tao. Kailanman, walang magandang na idudulot ang digmaan. Ikaw, anong opinion mo? Sang-ayon ka ba sa pagbobomba na ito?